Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction tayo guys. At for today's video po ay gawa po natin ang reaction. Ito mga comment ng mga basher dito kay Ka-Business patungkol dito sa pag-alis ni Kuya Bong. May mga nabasa po kasi ako na mga comment ng basher patungkol dito sa pag-alis ni Kuya Bong kay Ka-Business. Unahin na po natin itong nagsabi na bakit pumapasok sila Ka-Business sa bahay ni Kuya Bong nang wala dito si Kuya Bong. Na hindi daw porke si Ka-Business ang nagpagawa ng bahay na yan, ay may karapatan na sila Ka-Business na pumasok sa bahay ni Kuya Bong nang walang paalam kay Kuya Bong. Unang-una po guys, para po dito sa nag-comment ng ganito. Sila Ka-Business po, kung matatandaan nyo sa isang vlog ni Ka-Business, ay binigyan ng pahintulot ni Kuya Bong na pumasok o maglabas-masok sa kanyang bahay anumang oras kahit siya ay wala dito. Malinaw po yan na sinabi ni Kuya Bong. Dahil ang sabi niya ay sila Ka-Business at Mrs. Ka-Business ay itinuturing na niyang kuya at ate at mga magulang na rin. At bukod doon, yun daw bahay na yun ay hindi lang kanya, kundi bahay din daw yun nila Ka-Business. Dahil sila Ka-Business nga daw ang nagpagawa. Yan po ay ayon mismo kay Kuya Bong. At yung pagpunta naman po nila Ka-Business doon sa bahay ni Kuya Bong ay hindi para kung ano lang ang gagawin nila.
Dahil ang pakay nila doon ay para linisin ang bahay ni Kuya Bong. Dahil ayon sa kapitbahay ni Kuya Bong na si Ate Ninette, ay napakarumi ng bahay ni Kuya Bong. At nung madatnan nga nila ka-business, ang bahay ni Kuya Bong ay hindi lang basta marumi, kundi nangangamoy na rin. Eh ano pong gusto nyo? Yung pabayaanan na rin nila ka-business, yung bahay ni Kuya Bong, hanggang sa mabulok, hanggang masira. May nagsabi pa dyan na dapat daw ay hindi kuhanin ni ka-business ang bahay ni Kuya Bong. Dahil lang sa umalis na si Kuya Bong sa poder nila ka-business. Ang tanong po, kinukuha ba nila ka-business ang bahay ni Kuya Bong? Nilinis lang po. Nilinis lang nila ka-business ang bahay ni Kuya Bong. Hindi naman po nila kinukuha, wala naman po sinabi si ka-business na babawiin na po nila yung bahay. At sabi pa nga ni ka-business doon sa vlog nila na naglinis sila doon sa bahay ni Kuya Bong, na nilinis nila yung bahay ni Kuya Bong para pagbalik doon ni Kuya Bong, kung sakasakaling babalik pa doon si Kuya Bong, ay malinis namang madadatnan ni Kuya Bong yung bahay. At sinabi din doon ni ka-business na kung sino man yung gustong itira doon ni Kuya Bong sa bahay na yon, kahit sino pa mang babae yan na mahal ni Kuya Bong, ay malaya si Kuya Bong na gawin. Dahil ang bahay nga daw pong yun ay kay Kuya Bong. Kaya malinaw po na hindi binabawi nila ka-business ang bahay na yun kay Kuya Bong. Nagsuggest lang itong si Ate Ninette na paupahan na lang muna yung bahay ni Kuya Bong kung hindi na babalikan ni Kuya Bong. Dahil pag wala nga daw po nakatira sa isang bahay, ay madali itong nasisira. At ang point naman dito ni Ate Ninette ay kaysa naman sa masira, ay mapakinabangan man lang yung bahay. Mapakinabangan ng iba. Na kung tutuusin ay may point din naman si Ate Ninette. Na kaysa nga naman mabulok ang bahay na yan, ay bakit hindi ipagamit sa iba para mapakinabangan. Pero hindi naman po ibig sabihin na nagsuggest na gano'n si Ate Ninette, ayun na yung gagawin ni ka-business. Hindi po, si Kuya Bong pa rin ang magpapasya kung ano yung gagawin niya dyan sa bahay na yan. At kung ang pasya ni Kuya Bong ay babalik siya dyan sa bahay na yan at dyan niya ititira ang kanyang mapapangasawa, ay karapatan po ni Kuya Bong yun. At hindi po yun hahadlangan ni ka-business. Sana po naging malinaw sa inyo yan. Pero siguro kung talagang darating yung point na itong si Kuya Bong ay hindi na babalik dito at sasabihin niyang bahala na kayo sa bahay na yan, baka doon pa nga lang po magdesisyon si ka-business na ipagamit sa iba ang bahay na yan kaysa sa mabulok. Dahil sayang naman eh. Kasi kahit siguro naman kayo na mga ko-comment ng hindi maganda dito kay ka-business, siguro kahit naman kayo, kung kayo ang nasa kalagayan ni ka-business halimbawa, at sinabi na ni Kuya Bong na bahala na kayo dyan sa bahay na yan, hindi ko na babalikan yan kahit kailan. Ano pong gagawin nyo? Hahayaan nyo na lang po mabulok yung bahay? O gagawin yung mapakinabangan nito ng iba? Ano po ba yung mga ugali nyo? Kayo po ba yung tipo ng tao na mas gugustuhin pang mabulok ang isang bagay kaysa mapakinabangan ng iba? O nanaisin yung mapakinabangan ng iba kaysa mabulok ito? Sige po, i-comment nyo po kung ano yung sa tingin nyo magandang gawin sa bahay na ito. Kung sakaling hindi na ito balikan pa ni Kuya Bong kahit kailan. Kung sakaling sabihin ni Kuya Bong na bahala na kayo sa bahay na yan, hindi na ako babalik dyan. Kayo po,
Ano po sa tingin nyo maganda? Kung kayo po nasa kalagayan nila ka-business, hahayaan nyo na lang po ba mabulok ang bahay na ito? O nanaisin nyo mapakinabangan ng iba? Comment nyo lang po kung anong sagot nyo. Okay, dumako naman po tayo dito sa mga nag-comment na sa pag-alis daw ni Kuya Bong dito kay Laka Business ay nawalan ng malaki sila ka-business. Dahil ito si Kuya Bong lang daw ang nagbibigay ng malaking views kay Laka Business. Sa usapin pong nagbigay ng malaking views kay Laka Business, totoo po yan. Dahil si Kuya Bong lang po ang nakapagbigay ng million views kay ka-business. Pero isang video lang po yun. Isang video lang po ni Kuya Bong ang nag-million views. Yun po ay yung part 3 na kung saan ay nakita nila ka-business itong si Kuya Bong. Yung part 1 at part 2, tumaas din po yun. Pero hatak na lang po yun ng part 3. Pero hindi po umabot ng milyon yun. Isang video lang po ni Kuya Bong ang nag-million views. Pero hindi din naman po natin maiikaila na yung iba pang mga video ni Kuya Bong ay may mga views din. Malalaki din yung views. Pero hindi ibig pong sabihin nun ay hindi na magkaka-views itong sila ka-business kung hindi si Kuya Bong ang kanilang ibinablog. Dahil yung iba pong mga vlog nila ka-business na hindi naman patungkol kay Kuya Bong ay nagkaka-views din naman po. At tandaan po natin na bago nakilala nila ka-business si Kuya Bong ay maganda na po ang itinatakbo ng channel ni ka-business. Bagamat ang pagdating ni Kuya Bong dito sa kay ka-business ay napakalaki talaga ng naitulong nito sa pag-angat ng channel ni ka-business. At aminado naman po dyan si ka-business sa bagay na yan. Madalas pong sinasabi yan ni ka-business na ang isa sa nagpataas ng kanyang channel ay ang pagkakadiscovery nga niya kay Kuya Bong na yan. Yung pagkakapulot niya kay Kuya Bong sa lansangan. At yung bagay na yan ay tinatanaw nila ng malaking utang na loob kay Kuya Bong. At kaakibat ng pagtanaw nila ng utang na loob kay Kuya Bong ay talaga naman totoo nilang minahal ito. Pinagtiyagaan, pinagsakripisyuhan. Nakita po natin yan sa mga vlog ni ka-business. Kung papaano nila madaling araw nang sinusugsog itong si Kuya Bong pag ito hindi pumapasok ng ilang araw kay ka-business. Kung papaano nila pinagpasensyahan ng mahabang panahon ang kakulitan nitong si Kuya Bong. Nakita po natin lahat yan sa mga vlog ni ka-business. Nakita po natin kung gaano kalaki ang naging sakripisyo dyan ni ka-business. Dahil bukod nga po dun sa utang na loob nila dito kay Kuya Bong, ay mahal na po nila itong si Kuya Bong. Minahal na po nila ito ng totoo. Nang hindi ibang tao, itinuring na po nila itong kapamilya. Kaya gano'n na lang po kalaki yung malasakit nila kay Kuya Bong para mapabuti si Kuya Bong. At ngayong umalis na po si Kuya Bong, yung sinasabi ng mga basher na malaki ang nawala kay ka-business. Totoo po yun. Totoo pong napakalaki ng nawala kay ka-business simula nang umalis si Kuya Bong. Dahil unang-una po, nawalan sila ka-business ng malaking problema sa tuwing itong si Kuya Bong ay magpapasaway. Kumbaga, nawalan po sila ka-business na malaking tinik sa dibdib. Nawalan po sila ka-business ng malaking isipin sa tuwing itong si Kuya Bong ay hindi papasok ng ilang araw. Nawalan po sila ka-business ng alalakanin na nasa na nga ba itong si Kuya Bong
pag ito hindi pumapasok ng ilang araw. Nawalan po sila ka-business ng alalahanin na baka itong si Kuya Bong ay hindi na naman nakain. Na baka itong si Kuya Bong ay napapabayaanan na naman ang kanyang sarili. Na baka itong si Kuya Bong ay araw-araw at gabi-gabi na namang umiinom. Na baka itong si Kuya Bong ay bumalik na naman sa dati. Nawala na po yung alalahanin nila ka-business na ganon. Yan po yung mga nawala kay laka-business. Pero kung sasabihin nyo po, nababagsak na po sila ka-business dahil wala na si Kuya Bong kay laka-business, ay nagkakamali po kayo dyan. Imposible po na ang isang Kuya Bong ang magiging dahilan ng pagbagsak nila ka-business. Dahil hindi naman po channel ni ka-business ang nawala sa kanila, kundi ang nawala lang po sa kanila ay yung isang makulit at pasaway na kagwang. Na sa tuwing magpapasaway ay napakalaki nilang isipin. Dahil ayaw nga po nila na itong si Kuya Bong ay mapapariwara. Eh ngayon, nawala na si Kuya Bong kay laka-business. Wala na ang lahat ng mga isipin ni ka-business patungkol dito kay Kuya Bong. Hindi na nila iisipin kung nasa na ba si Kuya Bong, kung ano na ba ang ginagawa ni Kuya Bong, na baka si Kuya Bong ay hindi nga nakain. Dahil kampante na sila ngayon, na kahit pa paano, ay may nag-aasikaso kay Kuya Bong. May nag-aalaga kay Kuya Bong. Kaya ngayon, makakapag-mission na sila nang walang mabigat na iniisip patungkol kay Kuya Bong. At doon sa nagsabing hinakabol daw nila ka-business itong si Kuya Bong, dahil si Kuya Bong nga daw ang nagdadala ng views dito kay laka-business, ay hindi na po. Pinaubayan na nga po ni ka-business kay na Ate Clarissa ang pangangalaga kay Kuya Bong. Basta't ang pakiusap lang niya ay sana ay hindi pinapaasa lang nitong si Ate Clarissa itong si Kuya Bong na pagdating ng July ay may kasalang mangyayari. Dahil ito po yung inaasahan ni Kuya Bong. Na pagdating ng July ay magkakaroon na siya ng asawa. Magkakaroon na siya ng sariling pamilya. At yan yung dahilan kung bakit niya ipinagpalit itong sila ka-business dito kay Ate Clarissa. Dahil dun sa pag-asa niya na pagdating ng July, pag uwi ni Ate Clarissa sa July, ay papakasalan siya nito. Sana lang ay ang pag-asa ni Kuya Bong na yan ay magkaroon ng katuparan. Sana tuparin ni Ate Clarissa ang pinapangarap ni Kuya Bong na pagdating ng July ay magkakaroon na siya ng asawa. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Dahil kung hindi yan tutuparin ni Ate Clarissa, ay malamang sa malamang madepress na naman itong si Kuya Bong. At mawindang na naman ang buhay nito. Mawindang na naman ang mundo niya. At hindi malayo na mawala na naman ito sa sarili niyang katinoan. At mawala na naman sa direksyon ang buhay nitong si Kuya Bong. Kaya doon sa mga nagsasabing hinahabol pa nito sila ka-business itong si Kuya Bong, hindi na po. Hindi na po hinahabol nila ka-business si Kuya Bong. Ipinaubayan na po nila yan dito sa pamilya ni Ate Clarissa. Basta yun nga lang po, nakiusap sila ka-business na wag naman sanang pinapaasa lang nitong si Ate Clarissa itong si Kuya Bong. Yun lang po ang kaila ka-business. Pero yung hinahabol pa nila si Kuya Bong, hindi na po. Hindi na po nila hinahabol si Kuya Bong. Pero ito guys, real talk lang. Para po ito doon sa mga nagmamahal kay Kuya Bong. Doon sa mga tuwan-tuwa
na itong si Kuya Bong ay umalis na dito kay Laka Business at na kay Ate Clarissa na ngayon, na matutupad na daw ang pangarap ni Kuya Bong na magkaroon ng asawa o na sariling pamilya. Para po ito sa inyo. Sa tingin nyo ba, kung hindi ito napulot ni Laka Business sa lansangan at hindi ito pinagmukhang tao ni Laka Business, kung hindi ito binihisa nila ka-business at hindi nila ka-business pinakinang ang pangalan ni Kuya Bong, sa tingin nyo ba ay pag-iinteresan pa rin ito ni Ate Clarissa? Kayo na po ang sumagot. Kung sa tingin nyo ba ay mamahalin pa rin kuno nitong si Ate Clarissa itong si Kuya Bong, kung ito'y nakilala niya ng isa pa itong taong grasa. Ano sa palagay nyo, guys? May isang Clarissa pa kaya na magkaka-interest kay Kuya Bong kung nakita niya ito doon sa sitwasyon na unang nakita nila ka-business itong si Kuya Bong? Ito naman po tanong ko lang dito sa mga taong umaasa na pagdating ng July ay magiging masaya na itong si Kuya Bong dahil papakasalan na siya ni Ate Clarissa. Ano po sa tingin nyo? May isa bang Clarissa na magmamahal kay Kuya Bong kung itong si Kuya Bong ay hindi napulot nila ka-business, kung itong si Kuya Bong ay hindi binihisan ni ka-business at hindi naging popular sa mga viewers? Kayo na po ang sumagot ng katanungan kong yan. At kung sa tingin nyo po ay mamahalin pa rin ni Ate Clarissa itong si Kuya Bong kahit ito ay napulot niya ng isang taong grasa pa rin si Kuya Bong, ay di ayos, ay di maganda. Swerte ni Kuya Bong kung talagang ganyan katotoo yung pagmamahal sa kanya ni Ate Clarissa. At yan namang sinasabing pagmamahal ni Ate Clarissa na yan kay Kuya Bong, yan naman po yung mapapatunayan natin pagdating ng July. Kung talagang may kasalang mangyayari sa kanilang dalawa, o ay di baka nga totoong mahal ni Ate Clarissa ito si Kuya Bong. Pero kung walang kasalan na mangyayari pag uwi ni Ate Clarissa sa July, abay mag-isip tayo kung bakit nga ba kinuha nito si Ate Clarissa itong si Kuya Bong kay Laka Business. Kasi kung tutuusin, napakahaba ng panahon bago mag-July. 5 buwan pa bago mag-July, di ba? Kung talagang seryoso itong si Ate Clarissa, napakasalan ito si Kuya Bong pagdating ng July, kayang-kaya na nilang asikasuhin ang dapat asikasuhin para makasal silang dalawa pag uwi niya ng July. 5 buwan pa, ang haba pa niyan. February pa lang ngayon. Kaya kung may dapat silang asikasuhin para sa kasal nila, abi napakaluwag pa ng panahon na yun. Napakaluwag pa ng 5 buwan para sa pag-aayos ng lahat ng kanilang pangangailangan para sila maikasal. Pero kung pagdating ng July ay marami na namang alibay itong si Ate Clarissa para hindi pa kasalan si Kuya Bong, aba, mag-isip-isip na tayo. Dahil bakit sa haba ng panahon na yon, bakit sa loob ng 5 buwan ay hindi pa nila naasikaso ang lahat ng kanilang pangangailangan para sila'y maikasal? Kaya ko kasi nasabi ito, kasi may nag-comment sa akin na wala naman daw sinabi ito sa Ate Clarissa na pagdating ng July ay papakasalan niya si Kuya Bong. Dahil ang sabi lang daw nito sa Ate Clarissa ay antayin siya ni Kuya Bong hanggang July. Yun yung sabi sa akin sa comment. Eh ano palang balak ni Ate Clarissa kung ganun? Ibig niyo po ba sabihin ay pag uwi ni Ate Clarissa dito sa July ay ang balak lang niya ay mag-vlog lang sila ni Kuya Bong
at hindi magpakasal? Yun po ba ang ibig nyo sabihin sa comment nyo yan? Na wala naman talagang planong magpakasal ito si Ate Clarissa kay Kuya Bong? At ang plano lang naman talaga ni Ate Clarissa ay ang mag-vlog si Kuya Bong at si Ate Clarissa? Ganun po ba yun? Eh paano na lang po itong si Kuya Bong na umaasa na pagdating ng July at umuwi itong si Ate Clarissa ay magkakaroon na siya ng asawa, magkakaroon na siya ng isang pamilya, matutupad na yung pangarap niya na magkaroon siya ng isang pamilya, magkaroon siya ng 2 pirasong anak. Paano na lang po yung pangarap ni Kuya Bong na yun? Ibig po bang sabihin ay umaasa lang si Kuya Bong sa wala? Ay kaya nga iniwan ni Kuya Bong ito sila ka-business at ipinagpalit nga diyan kay Ate Clarissa dahil doon sa pag-asa niya na siya'y magkakaroon na ng asawa pagdating ni Ate Clarissa sa July. Di po ba? Ay kung ang pagbabatayan natin ay itong ikinoment na ito sa akin na wala naman daw sinabi itong si Ate Clarissa, wala daw namang ipinangako ito si Ate Clarissa, napapakasalan niya ito si Kuya Bong sa July pag uwi niya. Ay kung ganun po, kung pagbabatayan natin yung comment na yan, ay kakaawa naman si Kuya Bong dahil aasa-asa siya na magkakaroon na siya ng asawa pag uwi ni Ate Clarissa sa July. Huwag naman po sanang ganun na mangyari. Sana naman ay hindi ganun yung mangyari. Na talagang kinuha lang ni Ate Clarissa itong si Kuya Bong dito kay Laka Business para gamitin niya sa pagpapalago ng kanyang channel. Napakasakit naman nun para sa mga nagmamahal kay Kuya Bong na ngayon nga'y tuwan-tuwa sa pag-alis ni Kuya Bong sa poder ni Laka Business. Na itong si Kuya Bong daw ay masaya na sa poder nila Ate Clarissa. Sana naman nga sa mga taong nagmamahal kay Kuya Bong, sana naman nga po ay hindi po kayo mabigo kasama ni Kuya Bong. Sana po hindi mabigo ang pag-asa nyo na pagdating ng July ay magiging lubusan ng masaya itong si Kuya Bong dahil si papakasalan na ng babaeng minamahal niya. Sana tulad ni Kuya Bong ay hindi lang kayo pinapaasa nitong si Ate Clarissa na by July ay magiging lubusan ng masaya itong si Kuya Bong. At yan yung aabangan nating lahat pagdating ng July. Ang lubusan ng maging masaya itong si Kuya Bong sa piling ni Ate Clarissa. Paano guys, ganito na lang muna po itong aking reaction video. At sana po'y nagustuhan nyo po itong aking reaction video ito. At sa patuloy pong sumusuporta sa akin at patuloy na nanonood ng aking mga ini-upload na video ay maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago tayo po magtapos ay may mga gusto lang po akong i-shoutout. Unahin na po natin ito si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Aki Watanabe. At shoutout din dito kay Ma'am Elina Capilio at dito kay Ma'am Naginagi at kay Haruto Ashino at ganon din kay Sir Jose Pascual. Shoutout po sa inyo. At yun, pasensya na po doon sa mga hindi ko na shoutout. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil sa dami nyo po. Basta doon sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga video ay maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At yun, maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. At ingat po kayo lagi.
Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.